DJH Studios, inihandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay ng kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Ay. Alam mo, Nora, nakakairita ka na. Ikaw ang nakakairita, Sam! Kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, baka... Baka ano? Baka sa halip na sa mesa mo inihampas, sa mukha ko pinadapo mo ang iyong kamay? Ganun ba? Sige! Subukan mong saktan ako nang makita mong hinahanap mo! Ikaw... Napakaliit na bagay lang nang gagalaiti ka na agad eh. Hindi maliit na bagay na baliwalain mo kung asawa mo! Sa kaunting halagang iniabot ko kay inay, sisitahin mo na ako? Aawayin mo ako? Ang Overseas Filipino Worker o OFW ay mga laborer na mula sa Pilipinas. Mga Pilipino na nangangarap maiahon sa hirap at matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Pakinggan natin ang kasaysayan ni Sam at Nora na pinamagatang Katinuan o Kabalyuan. Sam! Hindi issue kay maliit o malaking halagang inaabot mo sa iyong ina tuwing susweldo ka. Ang sinasabi ko sa'yo, bago mo siya bigyan, ipaalam mo muna sa akin. Sobra ka naman, Nora. Ano ba naman yan? Matagal na tayo nagsasama. 10 taon na ang nag-iisang anak nating si Boyet. Paglilihiman mo pa ako? Makusinti mo lang ang bisyo ng inay mo? Hindi nagbibisyo si inay. Naglilibang lang siya. Natuto lang siya magsugal at manigarilyo mula nung mabiyuda siya. Pero hindi siya sugapa sa sugal. Hindi siya gaya mo. Hindi ako nagsusugal. Di ka nga nagsusugal, madalas ka namang uminom. Dalaga pa ako, alam mo nang paminsan-minsan ako umiinom. Sus. Lalo na kapag may okasyon. Daig mo pa ako eh. Daig mo pa nga ang lalaki kung lumakla ka ng alak. Huwag mong baguhin ang issue. Ang pinagtatalunan natin ay ang pagkonsinti mo sa pagsusugal ng inay mo na dapat mong tigilan. Dahil hindi naman kalakihan ang sweldo mo sa pabrika. Konti lang naman yung inaabot ko kay inay. May pensyon naman siyang tinatanggap buwan-buwan. Eh magkano lang yun? May sarili kang pamilya na dapat mong intindihin. Hindi ko naman pinapabayaan yung tungkulin ko sa inyo ni Boyet ah. Hindi ko mo ikaw ang naghahanap buhay. Gagawin mo na kung anong gusto mo sa kinikita mo. Susi, akala mo lang yan. Yan ang ginagawa mo! Ang pinaiintindi ko lang sa'yo, ako lang yung anak na lalaki ni inay, di ba? Ha? Eh ako lang naman yung pupwede niyang paglambingan ng pampalipas oras niya paminsan-minsan eh. Bakit ba hindi mo kasi yun maintindihan, Nora? Ano ka ba naman? At ako pa ang pinalilitaw mong makitid ang isip? O bakit, hindi ba? Ikaw tong walang kwentang asawa! Kung ganyan ka ng ganyan, mabuti pa kayo mag-ina na lamang ang magsama! Sus! Ang sabihin mo mukha kang pera. Hindi ako mukhang pera! Bitiwan mo ang Bakit? braso ko! Inay! Itay! Huwag na po kayong mag-away. Kasalanan ng nanay mo, Boyet. Ako pang sisisihin mo? Ikaw tong makitid ang utak? Huwag na po kayong mag-away. At Bakit anak? sumiski po ang dibdib ko. Sumasakit ang dibdib mo? Kanina pa po, Itay. Madalas ko pong maramdaman to. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Hindi ko po pinapansin kasi nawawala rin. Nay, pero habang tumatagal, dumadalas po ang pagsakit. Tumitindi po ang kirot. Hindi na po ako makahinga. Nora, dali! Tumawag ka nga ng tricycle, bilis! Bilis! Sam! Bilisan mo! Isusugod natin si Boyet sa ospital! Boyet, anak, kumusta na ang pakiramdam mo, ha? Nahihirapan pa rin po ako huminga, Itay. Sige lang, anak, ha? Tinawag na ng nurse yung doktor na titingin sa'yo, ha?
Bantayan mo muna ang anak mo rito sa emergency room, Sam. Magsi-CR lang ako sandali. Nurse, Ha? saan ba ang comfort room dito sa ospital? Nora? Vic? Oo, ako nga. Ang kaklase at kaibigan mo noon sa high school. Nurse ka na pala? Oo. At sa ospital na to ako nagtatrabaho. Matagal tayong hindi nakita at hindi nagkabalitaan mula nung makatapos tayo sa high school. Bakit ka narito? Isinugod namin dito ng asawa ko ang aming anak. Papa-check up namin kasi sumakit ang dibdib at nahihirapang huminga. Ha? May asawa at anak ka na pala. Oo, ikaw. Binata pa ako hanggang ngayon. Sam, may problema ka pala. Kaya munti ka nang hindi makapasok ngayong araw dito sa pabrika. Oo, Roy. Nag-away pala kayo ng misis mo. Masyado kasi materyosa si Nora eh. Inaway niya na ako dahil lang sa konting halagang inaabot ko paminsan-minsan kay inay. Hindi ka kasi dapat naglilihim sa asawa mo. Lalo na pagdating sa pera. Ang isa pang pinoproblema ko ngayon, yung anak ko eh. Sinugod namin sa ospital dahil sumakit yung dibdib na hirapang huminga. Ha? Bakit? Hindi pa rin namin alam ni Nora. Pero na-check up naman na ng doktor yung anak namin. Pina-ECG at 2D echo na. Dahil nagdududa yung doktor na may diferensya sa puso si Boyet. Naku po, magastos magpagamot ng sakit sa puso. Alam mo, may pamangkin kasi akong may ganyang sakit din. Yun na nga ang pinoproblema ko. Baka mahirapan ako yung maipagamot yung anak ko dahil sa baba ng sweldo natin dito sa pabrika. Ay kung ganun, sumama ka na sa akin na mag-apply sa recruitment agency para makapagtrabaho tayo sa ibang bansa. Roy, pare. Wala sa bukabularyo ko maging OFW. O bakit? Ayaw mong kumita ng malaki? Hindi na baling maliit lang ang kita ko. Ayoko mawalay sa pamilya ko. Ayoko silang iwan. Inay, mano po? Huwag ka na magmano sa akin. Hindi ko kailangan ng pakunwaring paggalang mo. Tumabi ka nga! Si Sam, Wala pa ho ang anak ninyo. baka akala mo na parito ako para humingi na naman ng pera sa asawa mo. Wala ho akong sinasabing ganyan. Wala ka sinasabi dahil traidor ka. Patalikod ka kung tirahin mo ko. Pero ang totoo, madamot ka. Pinagmamaramutan mo ko. Inay, O hindi ba? Huwag ka na magkaila. Nasa kaunting halaga pagdadamutan mo ko. Ikaw ang mukhang pera, Nora! Naku po, ano ba yan? Ang sama na ng mga pinagsasabi ni Aling Meli kay Nora. Oo, timpi ka lang. Huwag nang sagutin ang biyanan. Kagatin mo na lang ang dila mo, Nora. Sumasakit pa ba ang dibdib mo, Boyet? Hindi na po, Lola Meli. Ibinalita sa akin na dinala ka ng inay at itay mo sa ospital. Maayos na po ang pakiramdam ko ngayon, Lola. Ano sabi ng doktor? Hihintayin pa raw po ang resulta eh. Para malaman kung ano po ang sakit ko. Sana wala kang sakit, Apo. Mahirap magkasakit ang gaya nating mahirap. Ano po yun, Dok? May diferensya po sa puso ang anak namin? Nalaman sa resulta ng mga laboratory test na mayroon siyang congenital heart disease. bakit po nagkasakit ng ganun ang anak namin? Karaniwan na ang congenital heart disease ay makikita kapag kapanganak pa lamang ng isang sanggol.
Pero may pagkakataon na nade-develop ang sakit na to habang lumalaki siya. Katulad ng kaso ng inyong anak. At isa sa dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso ng isang bata ay ang pagiging mabisyo ng kanyang ina sa alak o sa sigarilyo habang ipinagbubuntis siya. Ay, Dok, malubha po ba ang sakit ng anak namin? Ano ho ba ang lagay niya, Dok? May kalubhaan, kaya magiging magastos ang paggamot sa kanya. Nora, kumain na tayo. Sayang ang in-order ko rito sa restaurant na katapat ng ospital kapag hindi natin to nagalaw. Parang hindi ko magawang kumain, Vic. Dahil sa nalaman kong sakit ng anak ko. Huwag ka mag-alala. Magagamot din ang anak mo. Yun ang pinoproblema ko. Sabi ng doktor, magastos daw ang gamutan na to. Hindi naman mapera ang aming pamilya. Maliit lang ang kinikita ng aking asawa na dumiretso na sa pabrika kanina pagkagaling namin sa ospital. Bago mo ko nakita at niyaya rito. Nora, noon pa man ayokong makitang malungkot ka at namomroblema. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Pero hindi ako magkakaila sa'yo. Noon pa naman, alam mo nang umiinom ako. Dahil sa pumroblema ko sa pagkakasakit ng anak ko, napapadalas ang pag-inom ko. Sabihin mo lang kung may tutulong ako sa'yo, ha? Napakabuti mong kaibigan. Sa lahat ng oras, handa akong tulungan ka kahit pa may sarili ka ng pamilya. Oh, Sam, magkape ka muna. Salamat po, Inay. Sana po hindi na po kayo nag-abala. Napadaan lang naman po ako rito sa inyo pagkagaling ko sa trabaho dahil dun sa problema ko kay Boyet. Sumusumpong pa ba ang pagsakit ng dibdib ng apo ko? May diferensya po pala siya sa puso. Ha? At magastos po ang gamutan para sa kanya. Ay, naku. Inay, alam niyo naman na maliit lang po ang kinikita ko sa pabrika eh. Hindi ka sana magpoproblema kung nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Inay, hindi naman po ako maaaring magtrabaho sa ibang bansa. Alam niyo namang yan ang dahilan kaya malaki sama ng loob ko kay Itay noon nabubuhay pa siya, hindi ba? Sam, hanggang ngayon pa ba naman? Natatandaan ko po kasi nung maliit pa ako na nagtrabaho si Itay sa ibang bansa. Iyak po ako ng iyak nung papaalis na siya noon. Nakiusap po ako sa kanya. Nagmakaawa ako na wag na po siyang umalis. Dahil ayoko po malayo sa kanya. Pero nakinig ba sa akin si Itay noon? Di naman, di ba, Inay? Tinuloy niya pa rin yung pagtatrabaho niya sa ibang bansa. Napakatagal po ng panahong nawalay siya sa atin. Nag-abroad ang Itay mo para mabigyan tayo ng maginhawang buhay. Hindi, Inay. Sawa na siya sa hirap at gusto niya magkaroon palagi ng maraming pera. Yun ang dahilan kaya iniwan niya tayo. Kaya pinabayaan niya tayo. Hindi tayo pinabayaan ng Itay mo. Madalas siya magpadala sa atin ng pera. Pero hindi naman kasi pera kailangan ko, Inay. Ang gusto ko yung presensya ni Itay. Yung pagmamahal niya na kailangan ko nung bata ako. Madalas po akong umiyak kapag may espesyal na okasyon na dapat kasama ko siya. Yung birthday ko, Pasko, bagong taon, yung graduation ko sa school. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na ilabas lahat ng sama ng loob ko. Di lang talaga ako nagsasabi sa inyo nun, Inay. Pero naiinggit po ako. Inggit po ako sa ibang bata na may kasamang Itay nila. Na maaasahan nilang laging nasa tabi nila kapag meron silang problema. Anak, balak naman noon ang Itay mo na kapag nakaipon siya ng malaki, uuwi na siya at magnenegosyo na lamang para hindi na niya tayo iwan.
Pero hindi lang niya nagawa yon dahil sinumang palad na naaksidente siya sa ibang bansa na ikinamatay niya. Pero inay, yung hirap at lungkot po na naranasan ko sa paglayo ni Itay, ayoko pong iparanas yun sa pamilya ko. Para po hindi sila magdamdam sa akin at magtampo. Lalo na po yung anak ko si Boyet. Sam, Kaya hindi po ako magtatrabaho sa abroad. Hindi po ako magiging OFW. Boyet! Boyet! Itay, Oh, ano yung bumagsak dito sa kwarto? Ha? natabig ko po ang silya, Itay. Kasi sumasakit na naman po ang dibdib ko. Nahihirapan na naman po akong huminga. Ngayon pa nasa palengke ang inay mo. Tay, kailangan ko na naman pong uminom ng gamot. Naku, nangubos na nga pala yung gamot mo, anak. Tay, O sige, huwag kang mag-alala, anak, ha? Lalakad ako. Maibili lang kita ng gamot. Kahit kanino lalapit ako, mangungutang ako, ha? Mangungutang si Itay. hirap na po Anak! ako. Anak! Sam, huwag kang padaig sa problema. Awang-awa ako sa anak ko, Roy. Naiintindihan kita. Hirap na hirap si Boyet. Pero kailangan ko siyang iwan sa bahay namin para lang makadilihensya ako ng pambili ng gamot niya. Ang mahal kasi ng gamot ng anak mo eh. Kaya nga ako nagpunta rito sa iyo eh. Wala talaga ako, pare. Wala akong pera. Nagkataon pang wala rin akong kapera-pera ngayon. Kanino kaya ako pwedeng lumapit? Yan nga ang dahilan kaya gusto kitang isama sa bala kong pagtatrabaho sa ibang bansa, Sam. Para pareho tayong makaahon sa hirap. Para maipagamot mo ng anak mo. Sinabi ko na, Roy, hanggat maaari ayoko talagang iwan ang pamilya ko. Eh paano yan? Hahayaan mo na lang bang lumala ang sakit ng anak mo? At panoorin na lang na... Eh, Roy, hindi ko kayang panoorin na lamang na mamatay ang anak ko. Hindi po pwede. Hindi pwede. Sam, Kahit labag sa loob ko, basta may pagamot ko lang ang anak ko. Sige, payag na ako magtrabaho sa ibang bansa. Ito na lang talaga ang paraan, Nora. Kailangan ko kayong iwan ni Boyet. Hindi ko rin naman gusto na iwan mo kami. Makaipon lang sana ako ng pera para kay Boyet. Dahil kung sa pabrika lang ako magpapatuloy ng trabaho, walang mangyayari sa buhay nating mag-anak. Ingatan mo si Boyet, ha? Ikaw rin, ingatan mo ang sarili mo habang wala ako. Sa ngayon, taste muna tayo, ha? Pasasaan ba at makakaraos din tayo? Nora, nagtatrabaho pala sa abroad ang asawa mo? Mahigit 3 buwan na siyang nakaalis, Vic. Nakatanggap na nga ako ng allotment, kaya may pambili na ako ng gamot para sa anak ko.
Mabuti sa butika ng ospital ka bumili ng gamot. Dito kasi sa butika ng ospital na to, merong gamot na kailangan ng aking anak. Mabuti at nagkita tayo. Pasakay na nga ako ng tricycle nang lumapit ka sa akin. At syempo paglabas ko ng ospital, namataan kita bago ka nakaalis. Magmerienda muna tayo dyan sa restaurant sa tapat. Huwag na. Pagbigyan mo na ako. Break time rin lang naman namin. Pero Vic, Para magkabalitaan tayo. Para makwento ko sa iyo ang alam kong naging buhay ngayon ng ibang kaklase natin nung high school. O yan, habang walang nagdarang mga sasakyan, tawid na tayo. may padating na jeep. Teka. Hawak ka sa kamay ko para maalalayan kita sa pagtawid. Okay lang ba sa'yo? Ha? Hindi ako maaaring magkamali. Si Nora! Si Nora, yung malugang kong tumawid na yun sa tapat ng ospital. Nanalampasan itong jeep na sinasakyan ko. Aba, may kasama siyang lalaki. At magkahawak kamay sila ng lalaking yun. Isang simpleng hawak kamay ang ginawa ni Vic kay Nora upang matiyak ang kaligtasan nito sa pagtawid sa kalye. Pero sa kasamaang palad, may nakakita. Lagot, makasalanang mga mata. Aling Meli, kulang ho ba ang sinukli sa inyo ng driver? Hindi, Tisha. Bakit ho kayo napailing pagbaba natin sa jeep? Kanina kasi napadaan sa ospital yung sinakyan nating jeep. Namataan ko si Nora. Yun ho ang manugang ninyo? Oo! Tumawid siya sa kalye na may kasamang lalaki na nakauniforme ng nurse. Bakit ho nagsalubong ang mga kilay ninyo? Oy, matagal na tayo magkapit-bahay. Kabisado mo ko. Alam mong sa lahat ng ayoko yung niloloko ko, gaya ng ginagawa ni Nora sa anak ko. Niloloko ho ng madugang ninyo ang inyong anak? Aba, nakita ko nakahawak siya sa kamay ng ibang lalaki. Bago pa lamang sa abroad ng anak ko, ganun pang makikita ko. Oh, Sam, mag-overtime ka ba? Hindi, Roy. Bakit nagtatrabaho ka pa? Tapos na oras ng duty natin ah. Ha? Bakit? Uwi na ba? Ha? Oo. Kaya nga nilapitan na kita eh. Para makauwi na tayo sa boarding house. Wala, lutang ako. Hindi ko na namalayan ng oras eh. Ay, mahirap yan, Sam. Nagtatrabaho ka nang parang wala ka sa sarili mo. Hindi ako magkakaila sa'yo, Roy. Mula nung magtrabaho tayo rito sa abroad, mula nung mapalayo ako sa pamilya ko, kahit nagtatrabaho ako, yung mag-ina ko lang ang tumatakbo sa isip ko. Lalong-lalo na si Boyet. Kung hindi lang sana nagkasakit sa puso ng anak ko, hindi ako lalayo sa mag-ina ko. Huwag kang padaig sa lungkot. Ha? Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kanilang dalawa. Natatawagan mo naman yung mag-ina mo, di ba? Nakakapag-video chat kayo. Kaya parang hindi ka na rin napalayo sa kanila. Pero siyempre iba pa rin yung nakakasama nila ako. Para ano man ang problema nila, nasa tabi lang nila ako. Sikapin mo huwag ka ma-homesick, ha, Sam? Nalulungkot ako. Talagang nangungulila ako ngayong napalayo ako sa pamilya ko. Nangungulila ako sa aking mag-ina. Kapag nagpadaig ka sa lungkot at pangungulila sa iyong pamilya, baka mapahama ka. Baka habang nagtatrabaho ka, madisgrasya ka niyan. May isa pang gumugulo sa isip ko, pare. Baka kasi totoo yung sumbong na nakarating sa akin. Na si Nora daw. Ha? Na ano?
na may ginagawa daw milagro yung asawa ko. Na pinagtataksilan niya ako. Sam, bakit yung pader ang pinag-iinitan mo? Konkretong dingding nitong boarding house natin. Napakasakit, Roy. Napilitan ako magtrabaho dito sa abroad para maiahon lang sa hirap ang mag-anak namin. Para matustusan ko yung pagpapagamot ng anak ko. Nagtitiis ako rito ng maraming hirap. Araw-araw, umaga't gabi, sa kalungkutan at pangungulila na napalayo ko sa kanila. Halos luha at dugo ang ipawis ko sa pagtatrabaho ko rito. Pero ano naging sukli sa lahat ng hirap at pagtitiis ko, pati pagsasakripisyo ko? Ha? Ano? Niloko ako ni Nora! Pinagtaksilan niya ako! Yung asawa ko. Hindi mo pa nga siguradong niloko ka nga ng asawa mo. Alam kong hindi magsisinungaling yung nagsumbong sa akin na gumagawa ng milagro si Nora. Alamin mo muna sa asawa mo ang totoo. Kumprontahin mo siya. Para ano pa? Ha? Napakadali lang naman magsinungaling para itanggi yung mga ginagawa niya. Walang magnanakaw na umaamin sa kasalanan niya, pare. Ha? Pero pagsisisihan niya yung pagtataksil niya sa akin. Sam, Hindi ko siya uusigin. Hindi ko siya aawayin, hindi ko siya susumbatan. Pero ipararamdam ko sa kanya yung ganti ko sa ginawa niyang pagtataksil sa akin. ay, anong gagawin mo, Sam? Anong... Hoy! Inay, ipinatigil ko na po sa recruitment agency yung pagbibigay ng allotment ko kay Nora. At ako na kamong tatanggap ng pera mo, Sam? Ganun na nga po, Inay. Kaya nga po tumawag ako sa inyo ngayon. Hindi ka na magtitiwala sa asawa mo? Paano po ako magtitiwala sa kanya matapos yung ginawa niyang panloloko sa akin? Napakahirap ng maniwala sa kanya, Inay. Oh, kung sa bagay nga. Hindi na po, Inay. Hindi na. Hindi po ako papayag na magpakasasa si Nora at yung lalaki niya sa lahat ng pinaghihirapan ko rito sa ibang bansa. Ay, naku. Mabuti nga hanggat maaga nalantad ang ginawa niya sa'yo. Yung pagiging materyosa niya, mapagpapasensyahan ko pa eh. Yung masamang pag-uugali niya, yung pagiging mukhang pera niya, pati yung pagiging lasengga niya. Kaya kong tiisin yun. Pero kahit kailan, hindi ko po pwedeng palampasin at hindi ko po mapapatawad yung pagtataksil niya sa akin, Inay. Nora, Masensya ka na kung patuloy pa rin ako umiinom kahit kausap na kita, Vic. okay lang. Hindi na ako nagkaila sa'yo ng problema ko. Dahil mapilit kang malaman kung bakit nang aga-aga umiinom na ako ng alak. Tinawagan lang naman kita para kumustahin ang anak mo. Okay na nga ako. Naging maayos ng pakiramdam kasi kumpleto ng mga kailangan niyang gamot. Mabuti naman, okay na ang anak mo. Ako ang hindi okay. Masama ang loob ko. Kaya kahit maaga pa, umiinom ako. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Hindi. Hindi ka na kamo nakakatanggap ng allotment mula sa kanya? Hindi ko nga maintindihan. Tinatawagan ko si Sam. Pero hindi niya sinasagot ang mga tawag at chat ko sa kanya. At sa inay na niya pinapadala ang kanyang pera. Kaya ang biyanan ko ng babae ang nagtutusto sa pagpapagamot ng anak ko. Hindi tama yun. Ikaw ang may karapatan sa kinikita ng asawa mo. Sa'yo siya dapat magbigay.
Hindi sa kanyang ina. Kaya nga masama ang loob ko. Pinabaliwala niya samang karapatan ko sa kinikita niya. Pinabaliwala niyang pagiging asawa ko. Kaya gusto kong magpakalaseng. At parang gusto kong mag-hurmentado! Nora? Nay? May sakit po ba kayo? Wala, Boyet. Bakit po kayo nagsusuka? Natural lang sa akin na ganito kapag naparami ang inom ko. Bakit po kasi umiinom pa kayo ng alak? Kailangan. Kayo rin po ang nahihirapan. Kung hindi ako iinom, hindi ko makakalimutan ang hindi tamang ginagawa sa akin ng itay mo. Nag-away na naman po ba kayo ni Itay? Tatawagan ko po si Itay. Tatanungin ko siya Wag na! Boyet, wala siyang kwenta. Mama's boy. Makaina. Kaya sa Lola Meli mo na siya nagpapadala ng pera. Kaya po pala si Lola na ang bumibili ng mga gamot ko. Hindi ako makikiusap o magmamakaawa sa paninikis sa akin ng itay mo. Pero pagsisisihan niya ang pang-aargrabihado niya sa akin. Pagsisisihan niya. Be a letter sender. Gusto mo bang marinig ang kwento mo? Ipadala ito sa djhstudios@yahoo.com at hayaan niyong kami ang magbahagi nito sa Dula ng Buhay.